coming up Roldan Castro of the Badminton. Sa cast, paano nyo napipigilan ang kalbugan? Walang pigil. Kasi kanina nyo sinasabi na na-area kayo, na ano kayo, paano nyo napipigil yan sa mga masiselang eksena yun? Feeling ko wala nakapigil. Na parang lahat na kami nadala natin talaga sa eksena eh. So, kaya siguro ang ganda rin ng labas ng eksena namin kasi makikita mo rin nadala din talaga kami lahat. Talagaan doon. Di lang. Ikaw, JT. Hindi naman po napigil. So, may tumelag, gano'n. Oo. Tumelag. Hindi naman po. Ako po. Parang totohanan yung tamang nangyari. Paano pinalambot, JT? Kung sana. Siya. Talaga lang ba? Ikaw, Caris, siyempre bilang baguhan sa kanilang tatlo. Hindi ko na po pinigilan, hinayaan ko na lang po siya mag-wet. Bongga, mga palaban ko mga ano. Anyway, ang second question ko, since kulong ang title dito, sa pagkatao nyo, may part ba na gusto nyo pa rin lumaya or may tinatago na nakakulong pa rin na gusto nyo palayain? Ayan, magseryosohan muna tayo. Ako madami pa akong gustong i-share na mga natutunan kong wisdom sa life ko. And alam kong may tamang time and may purpose kung ba't din ako nandito. So, ayun. Ma-open ko din soon. Ayan, yung iba, Ako siguro gusto kong palayan yung mga naranasan ko simula ng bata ako. Tapos, bukod doon, gusto kong palayain ako na siguro kung ano pa yung potential na meron pa or kung meron man na mas makita ko pa yung sarili ko. JT, yung sinabi mo kanina gusto mong palayain naman na experience mo sa nakaraan mo, pwedeng i-share mo sa amin. Ano yun? Yun po, sa family, tsaka yung sa pagtahak ko dito sa pangarap ko kasi simula pa lang nung high school ako. Nagsimula kasi yung pangarap ko maging artista nung high school ako. So, parang ang dami ko nung naranasan na yan, name it, parang hindi sa proposal, naranasan ko na rin maharas, ano ng director. Yung nasa director? Tapos, maano na sa theater. Okay. Like, mga ofera ng mga mga ganun. Nananasan ko na lahat yan. So, ang gusto ko ngayon, kung kukunin man nila, gusto ko makita ko nila na may potential ako, may talento na ako na kaya nilang i-home. Hindi yung nakikita nila ako as parang meat ba? Parang laman na pwede nilang kainin. Kaya gusto ko yun. Yun yung sinasabi ko, gusto kong palayain na gusto ko naman si JD makilala isang bilang effective na actor, hindi lang actor na pwedeng bingwitin sa dagat. Thank you. Yung iba may dagdag? Ako po meron po. May dalawang bagay po ako na gustong mapalaya sa sarili ko. Nung bata po kasi ako, nakaranas ako ng sexual harassment. And then dahil doon, Kanino? sa stepfather ko po. Oh. So medyo mabigat siya. So dinala ko po yun hanggang paglaki ko. Tapos nung nakakaranas ako magkaroon ng boyfriend, every time na try namin mag-sex, lagi po talagang bumabalik yung trauma sa akin. So, ang nangyari is, syempre, tao lang ako, talaga nakakaramdam ako ng libog. So instead na makipag-sex ako, mas pinipili ko na lang mag-masturbate. But, yung fantasy ko is, gusto ko nare-record ko yung sarili ko. Dito na po papasok yung pangalawang gusto kong makalaya ako. Whenever na nire-record ko yung sarili ko, nasasatisfy ako, ganyan. But then, recently, last 2020 pandemic, account ko na-hack.
nanakaw yung phone ko. So, nag-leak siya. So, yung gusto kong makalaya dun sa judgment ng mga tao sa akin kasi napanood nila yung video ko eh. Especially sa mga relatives ko na nakakita sa mga friends ko. So, parang, sorry, so parang ang bigat-bigat. Bakit ganun yung judgment sa akin? Na parang, tao lang naman ako, normal naman yun na meron akong fantasy, na nalilibugan ako. Hindi lang naman ako yung gumagawa ng kailangan may porn eh. Di ba po? So yun, gusto kong makalaya sa ganong pakiramdam. Sana makayanan ko na siyang i-face na kapag tinitingnan kasi ako ng ibang tao, pakiramdam ko, alam ko panood niya ata yung video ko. Pag tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, yun yung gusto kong makalaya. Sana soon. Pero paano mo nilalabanan yan? Kasi si Jen kayang-kayang labanan yan. Yes. With the help of my dogs, my fur babies, sila po talaga yung reason bakit ako nag-hold back. Kasi, as in, sobrang stressful talaga niya. Hindi po siya madali. For sure, hindi lang naman po ako yung nakakaranas nito eh. Pero alam ko sa sarili ko, nakakayanan ko siya. Nagtagumpay daw ba yung stepfather ko? Sabi ka naman yan. Ano ba, sorry? Nagtagumpay daw ba yung stepfather? Nagtanong po ako. Nagtagumpay? Hindi po. Lumaban po kasi ako eh. To the point na pati yung mom ko, nasira yung relationship namin dahil doon. Naniwala yung mother ko sa kanya. Stepdad? Ang hirap po nito sabihin sa harap ng camera, pero... Okay, sorry ha. Yes. Naiyak ka na tuloy. Oo, yes. Oh, ay ka, talbugan mo ang sagot niya. Aris. Naiiyak na nga rin po ako. May gusto kayo share, Karis? Ay ka pala. Si Aika. Hindi po ito scripted or what pero may naging karanasan din po kasi talaga ako. Simpleng buhay lang din po kasi yung meron kami ng family ko. Nung mga nasa 1 to 10 years old ako. And then meron po akong kakumpaw, which is kaibigan rin ng family ko. Isang araw po, wala po kasing tao sa bahay. And then, syempre ako, wala pong mali siya sa akin yun na pumasok siya sa bahay namin. Since kilala din naman po siya ng family ko. And then, kilala din naman siya ng family nila, sa family ko. Ayun po, nung nakaupo po ako, naglalaro po ako ng phone ko. Yung bigay po sa akin ng mommy ko. Bigla po siyang, bigla na po nilabas yung niya, yung aral niya po sa akin. Bigla na po nilabas. Tapos, as a 10-year-old girl, hindi ko alam yung gagawin ko. Pero, tumakbo po ako palabas. Hindi ko po alam yung pagsusumbungan ko kasi hindi ko po walang maniniwala sa akin. Kasi lahat po ng mga tao sa amin, kilala po na okay siya, na funny siya, na nagpapatawa siya sa ibang tipong tao. Hindi ko alam hanggang ngayon po. Ayun po yung gusto kong sabihin sa mami ko, pero hindi ko mapagawa. Kasi hindi po siya maniniwala sa akin. Gusto ko pong balikan yun. Saan na yung lalaki na yun? Hindi ko alam kung nasaan ko siya yun. Hindi po malaman. Yung katabi mo na siya. Yun na ayun po. JD, kasi parang gumaan lang, may nagtagumpay ba sa dun sa direktor na nangaras sa'yo? Wala po. Kasi po, parang nag-resist naman po ako. Tsaka, yun lang. Kaya hindi ko naman binibigyan. Kasi parang mas nagsisay about yun sa akin, hindi sa akin. So last question ko na, sinong celeb or personality na gusto nyong kasama pag nakakulong kayo? At anong gusto nyong gawin? Ayan, para gumanda naman. Sige po, umpisahan na. Siyempre, hindi pa rin magbabago si Catherine Bernardo. Gusto ko siyang kasama makulong. Anong gagawin nyo pag nakulong kayo? Anong gusto nyong gawin? Deep talks. Okay. Si Jen muna habang umiiyak pa siya, no? Si Aika. Ako yung crush ko, si Mark Gumabaw pa din. TikToks lang rin. Copy-paste lang, ha?
Karis. Ako po si Nadine Lustre. Ay, kakaiba ka talaga. Yan. Gusto na kita kanina pa. Tapos masagot mo. Bakit si Nadine? Sobrang crush na crush ko po talaga siya. And, bating po kasi talaga ako. Kakaiba talaga si Karis, ha? Ikaw ay ka? Siguro po si Tita Skull Laude po. Gusto ko pag-usapan yung mga pag-ibig. Gusto ko umiisa. Kate Bentley lang. Ayun. Ayun lang. Okay, thank you. Ay, ikaw daw direct. Pero gusto mong kasama pag nakulong ka. Yung CEO ng Kangkong Chips, si Josh Movic. Yung lang, yun. Basta kung sino sino ba? Si Kim Soo Hyun, na Queen of Tears. Yan lang. Trending na trending siya ngayon. Yeah. Okay, thank you po sa inyo. Thank you. Thank you. That was Roldan Castro of Abandoned Tonight. Up next, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello. Good afternoon. My first question is for the cast. How do you personally relate dun sa character niyo for the film Kulong? Ako po, unang pagkikita po namin ng mga cast ko, napansin na po nila na hindi talaga ako pala kausap. So, parang pinalitan po talaga pala yung character namin, which is ako po sila, totoong introvert po talaga ako. Pero ewan ko sa kanila, naging extrovert ako sa naging extrovert ako sa Kulong. Ewan ko, kasi super, parang silang mga tropa ko lang, ganun. Parang kinas kami ni Boss Big kasi magtotropa kami. Parang ganun yung na-feel ko. So, doon ko siya na ako introvert talaga ako as love. So, ayun. Ako nakaka-relate po talaga kasi bi ako dun eh. So, relate po ako kay Minerva. And yung sa story, paano ba ako nakaka-relate? Hindi ko po maisip kung paano eh. So, yung rap na lang, si Minerva, dun po, sa kanya po ako nakaka-relate. Ako naman po, as Tisay, sobrang relate po ako. Kasi parang ako talaga si Tisay eh. Parang ako po talaga siya. Kaya, sobrang thankful ako kasi medyo napadali yung trabaho ko kasi yung character ni Tisay parang si Caris in real life. Friendly, kalog, makulit, malibog. So, ayun po yung ma-relate ko sa character ko. Ako naman po, bilang si JD at saka si Boy, siguro pareho silang mapagmahal. Tapos, parehong gentleman, parehong virgin. Virgin po kasi si si Boy. May naka-virgin isa sa kanila. Yun din po yung makakakal. Tapos, ayun po, si Boy at saka si JD, nakarelate ako kay Boy nung yung naramdaman ko rin yung ginagawa niya is para sa pamilya niya. Yung gano'n din si JD. Yun po. Thank you. Okay, for my second question, can you share your most challenging or unforgettable experience while filming Kulong? Ako po, challenging yung stairs po na pinag-take na 100 steps po yun. Meron po kasing scene doon na siguro yun na po yung pinaka-challenging kasi sobrang gana po ng work namin eh. So, physically na lang po na masasabi ko is yung steps. Inaakyat po namin. Inaakyatan po namin, tapos bababakit. Ano po yun eh, bundok po siya. Pero may stairs naman. So, ilang steps yun? 100 plus. Oh, may dala akong luggage nun. Tapos, ilang take. Nagkakamali-mali po kami. So, ayun po, parang, hindi ko po pinaka-challenge. Tsaka yung init ng araw kasi kaming lahat na sunburn eh. Tapos, parang nilagyan ako ng oil doon, so may tan lines kaming lahat. Pero, all in all, good experience siya sa akin, para sa akin. Yun po. Ako po yung init po talaga. Kahit saan naman po dito sa Pilipinas, nararamdaman talaga natin. Ngayon, meron pa po akong tan lines, pero ilang linggo na po
po nakalipas yung natapos yung movie namin. So, meron pa po dito sa pod ko kay check it. Ayun na po, yung timelines po sobrang init talaga. Wala naman po akong magagawa. And then, trabaho is trabaho talaga. Kailangan natin ng pera para mabuhay. Yung tanong, challenging and memorable. Akin yung pinaka-memorable nila, yung banding namin after nung set, tsaka kahit nung nasa set, sobrang saya. Sila yung mga naging taping friends ko na nakasama ko sa labas. Ayun. Kaya iba yung banding talaga namin, yun yung memorable kasi sa akin. Kasi iba kasi pag trabaho, tapos labas na ng trabaho, ibig sabihin talagang yung closeness nyo, iba kapag nagkasama kayo sa labas. Tapos yung kulit ng bawat isa lumabas talaga. So, yun yung pinaka-memorable sa akin. And thank you, Direxie. I love you.